Hello, alright. Hey, oras di peligro na tayo. Ito ang release. Hello. Pag inaantok po kayo, pwede po kayo matulog Kasi baka hindi pa kayo nakakatulog sa nakakang panahon. At least makatulog po kayo dito. Pero bago tayo simula, okay lang po mag-exercise muna tayo. Okay, ito po ang rulings Kasama po kayo, hanggang dito po sa room na to, pag sinabi pong ako'y gising, tatayo kayo, susunod kayo lang, ako'y gising, ha? Kay Sapol, ako'y gising! Ako'y gising! Yan, ulit, magaling to, masunurin. Pangalawang rola, simula naman dito, kila nanay, 3, 4, 5, 6, Apol sa inyo naman po ay hindi tulog, ha? Okay, hindi tulog! Hindi tulog! Brother, hindi ka tulog, okay? Okay? Hindi tulog! Hindi tulog! Yung pangatlo na po, ako sa inyo po yung nananalangin, ha? Okay? Nananalangin! Nananalangin! Yan, sinanay kasama, nanay... Abi! Okay? Nananalangin! Nananalangin! Ito po yung isang kanta, kakantay natin, agad po ito yan. Ako'y gising, hindi tulog, nananalangin. Ako'y gising, hindi tulog, nananalangin. Ako'y gising, hindi tulog, ako'y gising, hindi tulog, ako'y gising, hindi tulog, nananalangin. Okay, mabakit mo, let's begin sa natin. Kasama kayo mga kaisyo, umakin dito. Ako'y gising, hindi tulog, nananalangin. Ako'y gising, hindi tulog, nananalangin. Ako'y gising, hindi tulog, ako'y gising, hindi tulog, ako'y gising, hindi tulog, nananalangin. Ako'y gising, hindi tulog, nananalangin. Ako'y gising, hindi tulog, nananalangin. Ako natin Diyos sa buhay. Ako lang siyaya na pinag-aalok nung pinili mong pumunta ng NSS sa Torres sa Gift of Joy. Nakamiti ka sapagat ang tangan-tangan mo ay ang espiritu ng kaligayahan. Tignan mo nga yung katalong mo kung nangingitim na sa dami ng problema. Bakit kayo sabi mo magliliwanag ang buhay mo? Yan! Review lang po muna natin. Okay. Sa unang bahagi, may 4 po na dapat mag-transform sa inyo sa buhay pananampalataya. Kailangan may magbago. Hindi pwedeng mananatili ka doon sa pinagsimulan mo. Nakupo ka dito, nag-graduate ka, hanggang sa umatin ka, tender ka pa rin, hanggang mamatay ka. Ganun ka pa rin, hindi pwede. Meron kang paglago na nangyari. The first thing na may nangyari sa'yo is to glow. Ikaw mo nga yung katabi mo kung nagliliwanag. Yes! Ang buhay daw ng tao, simula ng palataya, ay makakalit tulad sa isang lighter. Itong lighter na to, maaari siya yung member ng ilaw ng Panginoon. O maaaring pinagsang puso. Ito yung tao na isang nanay, isang tatay, isang ate, isang kuya. Ito yung mananampalataya na nag-serve kay God. Maging mabuting tatay, maging mabuting nanay. Kaya lang sa dami ng problema dumating sa kanya, sa dami ng struggle niya, baka itong tao na to, may pinagdadaanan. Baka may utang na babayaran. Baka kailangan pang matrikula. Baka nabaon sa utang o may problema pinagdadaanan. Kaya lang, nawala ang ilaw at liwanag nitong itong tao ito. Pero ikaw bilang isang bahagi ng community, bilang isang ilaw, na magiging ilaw ng ilaw, may pananagutan ka pala. Ano yung pananagutan mo? Ang pwede mo lang po pala gawin ay ibahagi ang ilaw na meron ka. At pagkita mo, magliliwanag din siya. Bakit? Sapagkat yung ilaw na nasa iyo, meron ka palang ibubuga ang lighter dito. Sa araw na to, the first message of transformation is to glow. Magliwanag ka! Sabi doon sa commissioning, darating ang time, may magagawa sa atin. Magiging asin at
sanlibutan. Eh paano daw tayo magiging liwanag kung lagi tayo nakasimangot? Tignan mo nga yung natabi mo kung lagi nakasimangot, tabi mo. Hindi ka naman eh. The first thing of the evangelization is to smile. Ito yung unang mong gagawin. Ibigyan mo yung kapitbahay mong walang ginawa kundi i-chismis ka. Ibigyan mo yung office mate mo walang ginawa kung hindi ibagsak ka. Ibigyan mo yung asawa mong lasinggero. Yung business mong bumera. Bakit? Pag gano'n kasi ginawa mo, magtataka siya. Bakit kumingiti mo lagi? Saan ito mo problema? Ikikwento mo na minsan kang kumantay ng LSS at nakilala mo si Kristo. Ikwento mo si Kristo na siyang naging liwanag at taglay mo dito at siyang ibabahagi mo sa kapwa. Ikwento ba? Amen! Nalapakan natin ang dasal mo. The first topic is what you call. Nakalimutan na natin, di ba? God's love. At tanong, paano mong malalaman na mahal ka ng Diyos? Wait ka pa, di ba? The first thing is the power of hope. May pag-asa pa. Amen po ba? Nasa kamay ng may utang. Dahil meron. O, nasa may problema, nasa kamay. Isa to kapatid, may dalawang palaka na nahulog sa balon. Itong palaka, tanong sila ng dalawang para makaon. Kaproblema, kapag tumatala ng dalawang palaka na to, may nakakita sa kanila, isang palaka, palakang chismosa. Taka, malibay. Wala ka nang dito, tapos hindi ka tanong, Brother Randy, wala dito yung chismosa, sabihin mo. Sige, tapos hindi ka tanong, hindi ikaw yung sabihin mo. Itong palaka na to, nakita nyo sa akin, uy, may palaka na hulog. Eh, mabait pala itong chismosa na to, share your blessing. Pumunta doon sa Malikabang, pumunta doon sa Pramo. May palaka, dalawa na hulog doon. Yung mga chismoso rin pala yung pinaka. Pinuntahan yung dalawa, sabi niya, yung palaka na hulog dalawa. Ang problema, yung aning na tinawag na nagpuntahan sa iba't iba. Pumunta sa Caloocan, sa Makati, sa Pasay, sa puntahan doon, namasahay pa itong mga kulaway na to. At pag tingin nila, may dalawang palaka na hulog. Pero yung dalawang talon, kapit sila ng talon. Kaya lang sa paglipas ng panahon, yung isang palaka na pagod na. Huminto na, tumigil na. At sa kanyang paghinto, unti-unti nanina ang palaka na to. Dumating ng time na yung palaka na to ay tuluyan ng namatay. Pero isang talon, pa rin siya ng talon. Ang problema, yung mga palaka sa ibabaw, sumisigaw. Ano sabi? Hoy! Ikaw na palaka na nasa baba! Huwag ka lang tumalon! Kasi mamamatay ka na rin dyan. Pero itong palaka to, talon, pa rin siya ng talon. Problema, marami mga palaka sa ibabaw. Palakas ng palakas yung sigaw, nakakabingin. Pero isang palakang talon, pa rin siya ng talon. Until one day, ang talon ng palaka na to, nasa ibabaw na siya ng talon. Ano ba nila itong palaka na to? Kinamayan niya lahat itong mga palaka na nasa ibabaw. Sabi niya, thank you sa inyo, maraming salamat. Dahil kung wala kayo, patay na ako sa baba. Alam mo, nagtakas sila. Siguro itong palaka na to. Nung isang araw lang sinisigawan natin, mamamatay na siya. Wala na siyang pag-asa. Alam mo, nag-conduct sila ng investigation. At na-out out nila na yung palaka palang nabuhay ay isa palang palakang bingi. Ano ba na, chinichiw siya ng mga palaka sa ibabaw. Ano mo ba din, ito yung nakakatakot na mangyari sa atin. After LSS, what will happen? Pakabalik ka sa Real Makoy, sa battleground. Kakausapin ulit yung asawa mo, yung anak mo. Iimbitahan ulit sila. Pero sasabihin siya ng tao, hoy, ano ka ba naman? Bawang ka na sa utang, nasa-serve ka ba? Wala ka naman pambayad, mamamasahe ka ba? Punong-puno ka na ng problema, magpapatuloy ka ba? Pero sabi ng Panginoon, dala siya sa Espiritu. Tulad ng nakamit, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat darating ang takdang panahon na ikay agi kung ikay hindi magsasawa. Sa second protocol, anong pangalawa? Salvation.
Ito yung greatest na pagmamahal ng ating Panginoon. Inialay niya ang ating sarili para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? Amen. Minsan mga kapatid, ang buhay ng tao ay parang isang, wala kang mahanap ng malinis na popol pa rin. Parang ito tayo malinis, di ba? Kaya lang dahil daw sa isang pagkakamali, isang sablay, kasi nahugit ka ng 20 doon sa dami mo, nahugit ka. Kaya, graduate ka lang. Graduate ka ng nursing, may trabaho ka lang. Ang tawag sa iyo ng mga samahan ko sa bahay, pagdanakaw. 20 lang dinakaw mo! Yung kuya mo yung ate, wala rin lang dinakaw, di nga lang nahuli. Isa ka bumagsak, 74. Anong sabi sa inyo mga kasama mo sa bahay? Tanga yan, bombo yan, 74 lang yan. Pwede bang hindi lang ako nag-aral nun or half day lang ako? Eh kung whole day yun, di ba? Ilan yun, 140 yun, di ba? Minsan, ganun ang mga sasabihin ng tao. Yung maliit na pagkakamali mo, yun ang makikita. Kaya yung edis na to, dahil hindi ka nagpatuloy, darating ang galit, kalaswaan, kakalayan, aparis, katamaran, bisan, drugs, bisyo. At kapag nakita mo ang sarili mo, napakarumi mo na sa oras na to. Ang dapat sa'yo, kinakrampol. Dahil wala ka naman silbi. Wala ka naman kwenta, wala ka naman itulong sa community. Tanga, bobo, walang silbi. Ang dapat sa'yo, hindi bitawan, hindi iwanan, sinisipa-sipa, at tinatapak-tapakan. Kaya lang no? Kahit hindi tayo karapat-dapat, pero lagi tayo yung minamarapat ng Diyos. Kaya sa araw ko pinapaalala sa iyo na kahit anong kahapon mo, tatawagin ko ulit ng Diyos. Sa pagtapos sa iyo ng Diyos, ito yung pinakamasakit na proseso. Yung pagpaplansya ng buhay mo. Paano kang itatama kung sa mga pagkakamali mo? Kung paano ka niyang aayusin. At ipapaalala sa iyo ng Diyos na minsan kami ng ganito. Ikaw ang nag-decide kung bakit ka ganyan, kung bakit ka malungkot. Huwag mong sisihin dahil broken family ka. Huwag mong sisihin yung kapitbahay mong adik. Huwag mong sisihin yung kapitbahay mong bumangera. Ikaw ang nag-desisyon. At sa pagmamanera ng buhay mo, kung makikipagbalik ka doon sa katabi mo na si Kristo, para siyang magmaneho ng buhay mo, natitiyak tayo. Tamang diretsyon ang pupunta. Nagsimula ang lahat sa isang tahanan. Sa isang tahanan sana na magtuturo ng magandang asal. Dito mo sana napakinggan ang unang mong prayer. Ang unang mong dasal, ang unang yakap, ang unang halik. Subalit, biktima ka ng broken family. Biktima ka ng paghihiwalay. Yung nanay at tatay mo, lagi nag-aaway. Kaya sa tahanan ito sana nakaramdam ka ng pag-ibig, hindi mo naranasan. Kaya ginawa mo, tumakbo ka sa eskwelahan. Sa eskwelahan sana na magtuturo ng magandang asal. Kaya lang sa eskwelahan, dito nagsimula ang lahat. Ang unang mong inom ng alak, ang first kiss. Ang unang love mo. Ang unang sakit. Sa eskwelahan, dito naranasan ang lahat ng una sa buhay mo. Kung anong kwento mo, ikaw lang ang nakakaalam. Kaya anong ginawa mo? Tumakbo ka sa simbahan. Pumasok ka ng LSS at naging member ka ng Pilo ng Panginoon. Kaya anong problema sa simbahan pala? Puno-puno pala ito ng mga chismosa. Dahil pala dito, mga pagkakabaha-bahagi, puno-puno ng problema. Pero tanda mo kapatid, sa likod ng mga pagkakamali ng tao, ang simbahan ay tinatawag ni Kristo ay mananatiling totoo, sertipikado, at higit sa lahat, tunay na in-establish ng ating Panginoon. Yes! Ang mga nasa loob, nagkamali ng kasala, pero ang simbahan ay mananatiling matatag. Kaya 2,000 years ago, nanatiling ang simbahan na ito. At sa araw ng kapatid, ipapaalala sa iyo na ikaw ngayon ay ilaw na ng Panginoon. You are the light of the world. Paano ka magiging ilaw? Una-una, kailangan mong palayain ang sarili mo. Kapatid, bitawan mo na yan yung guilty. Ang tagal mo nang hinihingi ng tawad dyan. Yes, that is mortal sin. Pero inilapit mo na yan sa kaparian. Sinurrender mo na yan. Pinatawad ka na ng Diyos. Yung mga failure mo, failure yan, yes. Pero kahapon na yan. Bitawan mo na yan sa mga oras na to. At sa oras na to, kapatid, hayaan mo na ang Banal na Espiritu ang
Tapos siyang nang take charge ng buhay ko. Sabi nga ni Biaris, Holy Spirit, take charge. Sa araw na to, lalakanin mo. Bago ka nagmahal, may unang nagmahal sa'yo. May isang tunay na tao, pero tunay na Diyos. Natao sa krus, namatay na hindi. Pero sa ikatlong araw, nagulit. Hindi na naman yung anak. Anong dapat natin gawin? Anong topic kahapon? Receiving God's gift. Sa mga hindi mo tumatanggap, pwede pa. Ano oras natin? 3:30, may 20 minutes pa tayo. Sabi nung kay Abraham, di ba? Pupunawin ko ang Sodom and Gomorrah. Sabi ni Abraham, Lord, kung meron ko bang 15 na nananampalataya, pupunawin ko bang Sodom and Gomorrah? Sabi nung hindi, dahil sa limang ko, irit pa. Pululit si Abraham, Lord, kung may 40, pupunawin ko pa rin ang Sodom and Gomorrah. Sabi hindi, dahil sa 40, irit pa. Lord, kung 30, sabi ni Lord, nang dahil sa 30, hindi ko pupunawin. Binaba sa 20, hanggang nag-10. Sabi ni Abraham, Lord, kung may 10 po bang mananampalataya, pupunawin mo ang Sodom and Gomorrah. Nang dahil sa 10 mananampalataya, hindi ko pupunawin ang Sodom and Gomorrah. Sayang, kung humirit pa si Abraham, sabi nga, kung may 2 kaya, Lord. Kaya sabi ko sa ano, di ba? Sa Mateo 18:18 hanggang 20, kung saan may 2-3 na nagkakatipon. 2 lang ang requirements. Maharoon siya sa kalagitnaan. Hirit pa. Kapatid, sobra tayo sa 2. Ano man ang panalangin mo sa oras na ito? Sabi ng Panginoon, hindi pa kayo humihiling. Ano bang idinadasal mo? Hirit pa. Hirit pa. Hirit 20 minutes pananalangin. Ano bang idinadasal mo? Ano bang prayer mo? Hirit pa. Hirit pa. Talampakan natin ito sa prayer. Ano yung role nyo kanina? Na 2 napakaganda. Ano yung unang-una? Tunay. Yan. Alam niyo po yung mga speaker dito sa harapan, sila po yung mga unang sablay. Sila po yung may mga kwento ng kahapon, kung bakit sila tumatayo, hindi dahil gusto lang nila magano. Kung hindi, paano nagparanas ng pag-ibig, ng pagliligtas ng Panginoon sa kanila. Ganito ko na po yung aking buhay. Alam mo po ng taga-pinagsampo ito. When I was a young policeman, na po yung kota ng 2002, National Capital Region. Presently assigned at Makati City Police Station at Tarapo Police Executive Master Sergeant. 2005, when I was a young policeman. Naniniwala po, little power is dangerous. Yung maliit na kapangyarihan, delikado. Di ba? Ang pinagbantay mo ng ano, ikaw taga-ayos sa upuan ha? Ang bilang, "Hoy! Ikaw po ba yan? Hindi naman yung upuan." Taga-ayos pa naman ang upuan yun, di ba? Eh paano na pag taga-ayos ka na ng altar? Eh paano na pag head servant ka na? Paano na pag may hawak ka na ng function? Kaya nakakatakot pag nabibigyan ka ng pwesto eh. Noong time na yun, ako po'y naging isang polis. Nagkaroon ako ng baril, eh lahat po kami ng mga manginginom. Lumaklak po kami ng emperador na original. Yung unang emperor name, yung pagdal, hindi mo, sure po, mapaparating ka talaga. Talaga po nangyari. Napraning po kami dalawa ng mga batch ko. Nagpalaw pa kami ng Red Doors, di ba? Anong sabi ng Red Doors? Ito ang tama, di ba? Sipa ng kabayo, talagang napaliw po kami. Pero kung isang dumadaan, akalain po bigla kami nag-checkpoint ng mga batch ko, ako nag-iinuman, dalawa na kami. Sinita po namin dumadaan. Eh, yung tao po pala yung pagmamalaki po pala po sa akin. Kumita story short namin po na yung tao. Naalala ko talaga, binulit ko po yung bumagsak na yung tao, binulit ko yung aking baril, niload ko po. Tapos kung babaralin ko yung tao, may dumaan po na anino. Nakatakbo po yung tao. Sabi ko, sayang, patay na sana. Kaya lang, the wage of sin is death. Kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Alam niyo po nangyari sa akin? Tawag dito, nung dumating po yung time na sinampahan po kami ng prostrated murder dyan po sa Piskalya ng Makati.
Kasi nagulpi po namin, binunuta ko ng baril. Then after 1 week po, sinampahan po kami ng administratibo sa internal affairs service. Then natapos po ako from Makati to Southern Police District. Pero sabi niya, tunay nga na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Na ang taong naglingkod sa kanya ay ganun na hindi naiiwan o mabayaan. Na naman ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Pinangawakan po kanyang mga pangako. Nung sinabi niya sa 2 Chronicles 7:14, na sa sandaling ng bayang ito na aking pinili, ay nagpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talimtan ang kanyang mga kasalanan, diringin ko siya, patatawain ko siya, at ibabalik ko sa kanya ang katiwasayan na nawala sa kanya. Ito po yung unang ibinigay sa akin, ang espiritu ng kababaang loob. Ano? Para harapin mo ano talaga yung dapat. Nakarapin ng tama ang katotohanan. Inarap po namin yung tao. Binigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos para tumapang, para humingi ng tawad kung sila nasaktan namin. At sa bigay at grasya po ng Diyos, pinatawad po kami ng tao. After 1 week po, in-adjust na po at pinidol na po yung frustrated murder. Then after 10 days, nawala na po yung administrative case. Then after 3 months, nakabalik po ako din from Southern Police District, papunta po ng Makati Police Station. At ito po ang gandahan. June 15, 2024, isang bagong Brother Randy ang nagpapahayag, nagkikwento at nagsasabi, how great is the love of God. New life. Ano mo ng topic? Pangalawa? Pangatlo? Pangapat? Growth. New life. Nagkakaroon na tayo. Ano ba talaga ano una? Una, Gasta, Renew, ulitin natin. Ano ba nangyayari sa... Ang unang rolyo, noong unang araw. Growth, tulog na tayo. Tapos, growth, ang tanong sa inyo, nag-grow ba tayo? Una-una, we need to grow. Magdiwanag. Ngayon, we need to grow. Mabuhay dapat. Ang tanong, may na-recruit ka na ba? 6 years, 10 years ka na sa ilaw ng Panginoon. Wala kang pang nare-recruit. Abay ka na lang. May problema tayo. Ang hamon sa atin, as in nagdiwanag, di ba? Sabi sa Gawa 1:8, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu. Gagawin ko kayong mga saksi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa dulo ng mundo. You will be a witness. Ikikwento mo yung kwento mo rito kung paano ka nakaranas ng pag-ibig, pagmamahal ng Diyos. At tanong, sino pinentuhan mo? At ito, take note ha, ang una yung re-recruiting, hindi yung muna yung kapitbahay yung disposa. Huwag yung kumpare mo kainuman mo. Ang una mong recruiting, yung asawa mo, yung anak mo. Dahil yan ang makakalaban mo. Kahapon po kasama ko yung aking sister wife. Dati po yung unang nagpupusilyo ako. Tsaka napupunta. Pusilyo. Kay Kristo ako. Kristo, kay Kristi na lang pupunta, di ba? Kasi, hindi sila naniniwala, di ba? Pero nung kinakilala mo si Kristo sa kanya, oy, nag-oras yung karistate. Wala ka ng problema, di ba? Kaya ako na lang tinirikutin, is the Jerusalem of our life. Our family. Yun ang hamon sa atin. We need to grow. Ang problema, lumago ba tayo? Problema, hindi na tayo nag-recruit. Challenge sa atin to. Next time na prayer meeting, mag-attendance tayo ha, may naisama ka ba? Diba? Yun ang maganda eh. May naisama ako, Brother Andy. Yung pipilay-pilay ng kapitbahay namin. Diba? Bakit talaga may naisama ka? Naisama ko yung anak ko. Kapatid, tandaan nyo, bakit madaming salbahing bata ngayon? Hindi nakakatakot ang kabataan ngayon. Ang nakakatakot mga parents, di ba? Nagsumbong yung bata, inaway ako ng kabila. Sabi ng tatay, balikan mo, sundukin mo. We need to grow. We need to grow. We need to grow. What's the last? What's the third? We need to give. Kailangan natin magbigay. Ito, wala lalabas na pwede na ito.
Minsan daw noong 1940s, dito po sa kasi mga may nakakapag-anak yung ano na ito pamilya na ito. May isang pamilya daw dito na lagi ng mga manananggal. At itong mga manananggal na ito, madami nang nakatay. Dito po sa Nagipay, ito po sa simbahan na ito, 1940s, nagkaroon po ng ordinansa ang buong Pasay. Nagbawal ng bukas ang polis, ang bumbero, ang lahat ng government agency. Pagdating ng 5 PM lahat. Sapagkat itong manananggal pala na ito, ay lumulusog, madami nakapatay. Kaya nung one time, naligsata ng visa daw dito sa simbahan na ito. Dalit ng pagsasarado yung sa listahan. Ang problema, nung sinasarado niya ng pintuan, ano ba lang yung nakapasok ito ng sa loob? Ang manananggal daw sabi niya siguro, yung taktak pa lang, almost 6 feet na sa kanan. Sa kabila, 6 feet, 12 feet na yung ano. Nakakatakot daw, alam mo sabi niya sa lista sa istorya. Sabi niya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi niya na parang daw siya makaganti, ang ginawa niya daw yung holy water. Oo, sabi sa holy water, minisip niya doon sa manananggal, sabi niya, in Jesus name. Kasi doon, nakakanood niya daw sa pelikula. Banal na tubig, lumayas ka! Alam mo ginawa ng manananggal? Inalaw sa kanya yung tubig, ininom. Siguro baka naglakad niya yung manananggal. Sabi ng sakista ng manananggal pala, ay takot sa holy water. Ano ginawa niya? Nakita niya yung Bible. Sabi niya, hindi na pa nabasa ko sa Pilipos. Sabi sa Pilipos, ang nasa langit, ang nasa luwad, mas tinasilan ng lupa, ay sasamba sa kanyang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, lumayas sa manananggal. Ano ginawa ng manananggal? Inagaw sa kanyang Bible. Pinuksan, sabi nito, John 3:16, Professor, marunong din po na magbasa ng Bible. Sabi niya, marunong na pala, marunong din magbasa. Ang basa naman siya. Tama, yung Dracula, napanood niya rin. Nakita niya yung crucifix, malaki. Lumayas ka manananggal sa pangalan ni Jesus. Alam niyo ano manananggal? Inagaw sa kanya. Pinagkakalikan, kasi sinataw ng anong basag. Nagpupul, basag pa lang. Sabi niya itong sa Kristan, wala na akong magagawa. Ang pwede ko yung magawa, kung maganda itong mga dadampot ko, ipapalo ko sa manananggal bago mamatay. Eh tama-tama nakatid siya doon sa isang mukay. Bumagsak siya, may nakakahawakan siya na parang maliit lang na kahoy. Aknat na gano'n, tumakbo yung manananggal palabas. Ito tanong ngayon, Sir Paul, ano yung nakuha mo sa Kristan yun? Ba't tumakbo yung manananggal palabas? Alam niyo kung ano nilalakot niya? Yung puslo ng koleksyon. Ang manananggal pala, hindi takot sa Biblia, hindi takot sa holy water, hindi takot sa krus at pumapasok sa simbahan. Pero takot siya magbigay. Pakitapit kayo kadang sabi mo, manananggal ka ba? We need to grow. We need to grow. We need to go. Ito yung patindihan mo sa atin. Go! Preach! The gospel of the Lord. Dalawang bagay ka para ng preach. Through action and through our word. Hindi mabuti tayong Kristiyano, hindi lang tayo nagkikwento, kung hindi nakikita sa gawa ng bawat Kristiyano. Amen po ba? Amen! Maraming tayo. Ako tayo tapos, pwede po ba tayong tumayo? Apat na bagay para ka mag-transform o dapat ganun ang tangan-tangan. Kailangan mag-grow, mag-give, at mag-go. Sa araw na to, kapatid, sabi nga, ang mga nag-preach sa harapan, mas madaming istorya ng buhay. Amen. Sino dito yung nag-attempt na mapakamatay nasa kamay? Wala? Alam niyo po, bago tayo mag-last prayer. Noong time po ng 2012, until now, si Brother Randy po ang nag-survive. Is still battling from financial problem. Pero dati-dati, mas mabigat. Nagbabayad po kami ng 1,800. Kada gabi. Magbiyahe ko ng MX. Mga walor po dati. Tapos magtitinta kami ng lugawan. Pag nakolekta na namin, babayad namin yung ito. Rolling lang na rolling. Until one day, sa dami ng problema ko, nasa kaprami po ako. Pumalo na po yung timbre na. Ginawa ko po, nasa loob kami ng classroom. Schooling ako yun eh. Tumakbo po ako sa gitna ng grandstand, hindi ako sa loob tatakbo. Pero sabi ko, ano nangyari? Hanggang sa unti-unti, tinatamay na ako sa buhay. At may tempo, habang natutulog po ako,
Sa fourth floor po ako nakatira eh. Kasama ko po yung pamilya ko. First and second, sila mami. Third floor yung kuya ko, then fourth floor po kami ng aming sister ko. Kasi ako stress. Sabi sa akin, isang tinig, sabi niya, punta ko sa terrace. Punta ko sa terrace. Ang bumo ko pa yung fourth floor po yun. Sabi nung group sa akin, alon. Alon. Tunay nga, nawalan ko na pinabayaan. Sabi ko, Lord, huwag ko pabayaan. Huwag mo kong iwan. Ano mga prayer ko lang dati kay Lord? Sabi ko, Lord, baka pwede yung huwag ganito. Kasi may napaniwala na ako eh, na may pag-asa eh. May mga naturuan na ako, yung anak ko lang, malalangin na may pag-ibig, may pananampalatayang pag-asa. Tapos, di-exit kasi bago na po ito, suicide. Alam mo bakit? Lahat po ng kutsilyo sa bahay, tinago ko na. Hindi na ako nagdala ng baril, hindi na ako umagat sa mga kurbangan matataas. Sabi ko ng Taylor Bird, baka pwede pag nag-exit ako sa ibabaw ng mga cargo na lisa, yung mga nakikita sa bagay dyan, mga nang pwede, bago mo ako patayin, Lord. Kasi hindi ako natakot mamatay. Natakot ako sa exit ko. Yung mga tao na tumingin sa'yo, yung nagsaserve ko kay Cristo. Yung mga tao na nasabihan mo na may salitang pag-asa. Yung mga tao na nasabihan mo na may salitang pananampalataya. Yung mga tao na nasabihan mo na makakalihan ng Cristo. Ito yung paalala sa atin, Panginoon. Sa likod ng mga kapukulang natin, sa likod ng mga kakulangan natin, lagi natin tandaan, nakagkain ang Panginoon. And we need to go. Kailangan natin magpapulong. Ano ba pinagdadaanan mo? Ano ba ang story mo? Ano ba ang hapon? Pero pakilagay mo yung kamay ko sa kaliwang pindig mo. At pakinggan natin kung awit. Kung alam mo itong awit na ito, tantayin ko. We will serve the Lord. Kung sumipin yung mata mo, may prayer ka ba ang pinig mo? We will serve the Lord. We will serve the Lord. Even the trials come. Even the trials None come, can separate us none can separate us from the love of God. from the love of God. We are more than conquerors. We are more than conquerors. No one can defeat No us. one can defeat We are the us. chosen We generation. are the chosen generation. We are sons Ulitin natin mula sa of umpisa. At God. gawin natin. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Even the trials ka. Even the trials None can come, separate us none can separate us from the love of God. from the love of God. We are more than We conquerors. are more than No one conquerors. can defeat us. No one can defeat We are the us. chosen We generation. are the chosen generation. We are the Son of God. We are sons of We God. will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Ulitin natin mula sa umpisa. We will serve the Lord. We will serve the Kapatid sa mga Lord. panahon na napagod ka, nalungkot ka, ito yung mga panahon na nakapaalala sa Diyos. Narinig mo ako. At talagang kitang hinanap, at talagang kitang hinintay. At sa oras na ito, maparanas ko sa iyo ang pag-ibig ko. Maparanas ko sa iyo ang biyaya ang grasyo. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Sa mga panahon na gusto mo nang bumaya at gusto mo nang sumubo, For me and my house, Nanalig ka. serve the Lord. panahon
for me in thy house, we will serve the Lord. As for me in thy house, we will serve the Lord. Sa pagkakapit mo, kapatid, alalahanin mo yung mga greatest battle mo sa buhay. Kung nakapit ka ng mga pakamatay dati, mas may pinagdadaan ng mga problema ng iba. Ikumpara mo kung paano kang sinamahan ng Diyos. Kung paano kung nakita yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya. Ito yung pagkakataon kapatid. We have 5 minutes to go. Surrender mo ang puso mo sa Kanya. Hinihintay ka niya. Ano ito yung pinakamagandang regalo na ibibigay mo sa Kanya? Ang i-offer mo ang puso mo. Sabihin mo, Lord, sa'yo na to. I-offer ko ito sa'yo. Dahil ikaw yung Diyos na totoo. Yung Diyos na hindi nagbabago. At Diyos na tapat sa iyo mga tinatanong ka ng Diyos, napapatuloy ka ba? You will go. Tinatanong ka ng Diyos, tutuloy ka ba? Tutuloy ka ba? Tutuloy ka ba? Pag-ibig ko sa'yo, pag-ibig ko sa'yo, ako ang aking hanggan. Pag-ibig ko sa'yo, pag-ibig ko sa'yo, pag-ibig ko sa'yo, ako ang aking hanggan. Pag-ibig ko sa'yo, ako at aking angkan, pag-ibig ko sa'yo.